Magandang araw mga kaibigan! Ating puntunghayan ang ika-6 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang I'm in love with you. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hinuwakan ni Warren ang braso niya. Hey! Wait! Bigla ang pagdalo ng init mula sa bahagi ng kanyang brasong hawak nito patungo sa kanyang kaibuturan. Inaantok na ako. Gusto ko nang pumasok sa loob. Pagsisinungaling ni Amira. Did I offend you? I didn't mean anything. Wala akong dapat ika-offend. Meron ba? Bakit bigla kang aalis? Hindi siya makasagot. Pumiksi siya para bitawan nito ang kanyang braso. Gusto ko. Matigas pala ang ulo mo. Ayaw mo pang amining na offend kita. Bakit nga ba aalis ka? Nagalit ka ba sa term na ginamit ko? I didn't directly say you're a maid, did I? Lumunok siya. Maid naman talaga ako eh. Yaya, glorified maid. Normal lang na magsalita ka ng ganoon. Ikaw ang amo. Ikaw ang nagpapasweldo at nagpapakain sa mga maid dito. Sa aming lahat. Ngumiti ito. Lumabas ang mapuputing ngipin ni Warren. See? Di na-offend ka nga. Pasensya ka na kung naging tactless ako. Believe me when I say I didn't mean anything to offend you. Kung mapangmata ako, hindi ako magpapatawag ng first name sa mga kasambahay. At kung maid ang turing namin sa iyo, hindi ka namin isasabay sa pagkain. You're a big part of my nephew's life. May utang na loob kami sa iyo sa pagtulong mo sa maayos sa pagpapalaki kay Miguel. Parang biglang naiba ang ihip ng hangin sa paligid. Parang hinaplos ang puso niya sa sinabi ni Warren. Sabi mo, spoiled brat si Miguel. Tapos ngayon, sinasabi mong maayos ang pagpapalaki sa kanya? Kahit madalas akong wala rito sa bahay, maraming nakakarating sa akin sa magandang treats ni Miguel. Ilan na roon ang pagiging magalang at madasalin niya. Siguro ay kinakausap nito ang bagong yaya ni Miguel, kaya nalalaman nito ang mga ginagawa nila kapag wala ito. Ginawa ko lang ang nararapat. Kapag umalis na ako rito, sinisiguro ko sa inyong hindi sasakit ang ulo ninyo kay Miguel. I certainly believe that. I have to go. Maiwan na kita. Muli ay hinawakan nito ang braso niya. Can't you stay for a while? Huminga ito ng malalim. Gusto ko lang may makausap. Kung pwede lang. Hindi agad siya nakaimik. Binitawan nito ang braso niya. Well, I'm sorry. Para akong siraulo. Tumawa ito ng mahina. Dapat pala ay lumabas na lang ako at bumili sa tindahan ng makakausap. Pagbibiro pa ni Warren. Namimilit ako ng taong ayaw namang makipag-usap sa akin. Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Biglang sabi ni Amira. Hindi na siya nakatanggi nang hawakan siya nito sa siko at igaya sa isang mahabang wooden bench. Naupo sila roon. Namayani ang katahimikan sa kanilang pagitan. Siya ang bumasag niyon. May problema ka ba? Hindi siya tumingin dito. Sa karimlan ng gabi ay nakatuon ang mga mata niya. I find myself stupid. Batas ang salita ko sa bahay na ito, pero ang sarili kong problema hindi ko masolusyonan. Huminga ito ng malalim. I know you will find me a word also. Naaalala ko na minsan kong sinabi sa iyo na hindi ko hinihingi ang opinyon mo, pero ngayon ay nakiusap ako sa iyo na pakinggan mo ako. Inihilamos nito ang kamay sa mukha nito. Bago nagpakawala ng malalim na hininga. You're not even my friend. Kaya nga nag-aalinlangan ako kung kakausapin ka. Nakinig lang si Amira. Pakiramdam niya ay kay bigat ng suliranin nito. Isang malaking bagay para sa kanya ang mapaghinga ng problema nito. I have talked to many friends at iisa ang sinasabi nila sa akin. Tumigil ito sa pagsasalita. Tungkol ba saan ang problema mo? Kay Karen, sa aming dalawa. Anong tungkol kay Miss Karen? Sinasabi ng kaibigan ko na baliw na raw ako kapag hindi ko itinuloy ang pagpapakasal kay Karen. Napamaang si Amira. Bakit? Balak mo bang huwag ituloy ang pagpapakasal sa kanya? Nakatingin siya rito. I believe that's the right thing to do. Bakit? Tumingin ito sa kanya. Because we don't love each other. Natigilan siya. Paanong isang kasunduan lamang ang pagpapakasal namin? I thought it was right to marry her. I see her as a very beautiful lady. Naisip ko na rin kung magkakatuluyang kami, matutupad na ang pangarap kong magkaroon ng pinakamalaking asyenda rito sa Cebu.
Pakiramdam niya ay biglang sumigla ang kanyang puso sa mga narinig na napaka-espesyal niyang babae para pagsabihan nito ng isang malaking sekreto ng buhay nito. Ito na rin ang nagsabi na hindi naman sila magkaibigan. I thought everything was going to be alright. Wala naman nga sigurong magiging problema kung magpakasal kayo. Matuturuan naman ninyo ang mga puso ninyo na mahalin ang isa't isa. Humarap si Warren sa kanya. You really think so? Oo naman. I don't think so. Titig na titig ito sa kanya. Kapag ay binaling nito ang tingin sa kawalan. Sinabi sa akin ni Karen na may iba siyang mahal. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Karen pero hindi niya yun sasabihin dito. Walang problema sa akin. Sinabi ko sa kanya na pwede na namin kalimutan ang kasunduan. Magagalit sa akin si Mama. Alam ko. Pero kaya kong lusutan ang galit niya. Si Karen ang problema. Ayaw niyang kalimutan ang kasunduan dahil nag-aalala siya sa kanyang papa. Baka raw makasama sa kalusugan ni Don Felipe kapag hindi natuloy ang kasal namin. Naipamalita na raw ni Don Felipe ang tungkol sa kasal. Mahal na mahal ni Karen ang papa niya at hindi niya kayang mawala ito kaya siya ang nakiusap sa akin na huwag akong umurong sa kasunduan. Ramdam niya sa pananalita nito ang bigat ng kalooban ni Warren. Gusto niyang haplusin ang likod nito pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Gusto ni Don Felipe na idaos na sa susunod na linggo ang engagement party. Pakli ni Warren. Hindi mo ba hiningi ang payo ng mga kapatid mo? Hindi mo sila tinanong? I am not used to seeking their advice, especially Jonathan. But I have talked to Sheena. I thought she's the best person to talk to. Ang sabi niya, sundin ko kung ano ang sinasabi ng puso ko. Pero gaya ng sinabi ko kanina, nakiusap sa akin si Karen. Wala ka bang slight idea kung sino ang lalaking tinutukoy ni Karen na mahal niya? Umiling si Warren. Alam ko kung sino. Alam mo? Gulat na tanong nito. Sino? Don't tell me si... Biniti nito ang sasabihin. Si Jonathan. Nagtagis ang mga bagang nito. Sabi ko na nga ba, huwag kang magalit kay Jonathan. Dapat nga ay maawa ka pa sa kanya dahil nagtiis siya at nagparaya kahit mahal niya si Karen. Ang alam ko'y hindi marunong magmahal si Jonathan. Di yata't hindi mo nga kilala ang kapatid mo, Warren. Masyado ka kasing naging mataas kaya hindi mo man lang alam ang soft spot niya. Happy-go-lucky si Jonathan, pero mabuting tao siya. Sincere na tao siya at mahal na mahal niya si Karen. Bago pa lang kaming magkaibigan ay inamin niya sa akin iyon. Akala mo'y nanliligaw siya sa akin. Numiti siya. Ang totoo, tuwing magkasama kami, wala kaming pinag-uusapan kundi si Karen. Kaya siya palaging nasa labas at nakikipagbarkada ay para makalimutan niya sandali ang depresyon. I didn't know that. Had I known, hindi na sana humantong sa ganito ang lahat. Hindi maganda ang record ni Jonathan kaya hindi siya magugustuhan ni Don Felipe para kay Karen. Pero kung pagbibigyan siya ng pagkakataon, kaya niyang patunayan ang kanyang sarili. Pero iyon ang problema. Ang gusto ni Don Felipe ay kami ni Karen ang magkatuluyan. Bumuntong hininga ito. I felt guilty for Jonathan and Karen. Kaya siguro ganun lang ang galit ni Jonathan sa akin. Sinusunod niya ako pero alam kong may kinikimkim siyang galit para sa akin. Hindi mo may aalis sa kanya ang magdamdam. Alam ko. Matagal-tagal pa silang nag-usap bago sila pumasok sa bahay. Naghiwalay sila sa hallway. Pumasok siya sa kwarto nila ni Miguel at ito naman ay tumuloy sa kwarto nito. Hating gabi na pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. She had mixed emotions. Masaya siya sa nalaman na hindi pala mahal ni Warren si Karen. Pero alam niyang hindi yun ang rason para umasa siyang mapapansin na siya nito bilang kaibig-ibig na babae. Kung ang gaya ni Karen na ubod ng yaman at ganda ay hindi nito magawang mahalin, siya pa kaya na simpleng babae lang na walang may pagmamalaki sa buhay? Nilapitan ni Warren si Jonathan nang makita niya itong nakaupo sa minibar sa ilalim ng grand staircase. Can we talk? Tanong niya sa kapatid. Pagbabawalan mo ba akong uminom? Tanong nito na hindi tumitingin sa kanya. Natapos ko na ang trabaho ko. Alas 5 na ng hapon, kuya. Pwede na siguro akong uminom. Tumabi siya rito at umupo sa bakanting stool. Kumuha rin siya ng baso at nagsalin ng whiskey.
Uminom muna siya bago muling nagsalita. I know I am too difficult to get along with and understand. Palagi na lang kitang pinupuna at pinapagalitan. Sumulyap ito sa kanya. I deserve it. Pangalawa ako sa pasaway sa pamilyang ito. Una si Nadine. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Jonathan. Noong namatay si Papa, ang tanging inisip ko ay kung paano palalaguin ang kabuhayan natin. Naging mahigpit ako gaya ni Mama. Nakalimutan ko na kailangan ko rin palang alamin ang mga saloobin ninyo. Kumunot ang noo nito. What the hell are you talking about? Inakbayan niya ito. Sorry bro, halatang nabigla ito. Pinalis nito ang kamay niya na nakaakbay rito. Mas lasing ka pa yata sa akin eh. Alam ko na ang lahat. Alam mo na ang alin. Ang tungkol sa inyo ni Karen, sinabi sa akin ni Amira. Nanlaki ang mga mata nito. Sinabi sa iyo ni Amira? Ang babaeng talagang iyon. Huwag kang magalit sa kanya. Concern lang siya. Nagsalin ito ng alak sa baso nito. Totoo iyon. Kung ano man ang sinabi sa iyo ni Amira, totoo lahat yun kuya. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko aagawin si Karen sa iyo. Hindi naman talaga ako bagay sa kanya. He was not used to feeling like he wanted to cry but he felt a lump in his throat. Kailangan niyan lumunok para mawala ang tila maliit na batong nakaharang sa lalamunan niya. Ang tanda-tanda ko na pero hindi ko man lang namalayan na nasasaktan na pala kita. Uminom uli ito ng alak. Matagal mo na akong sinasaktan kuya. Pakiramdam ko wala akong silbi. Nainutil ako sa bahay na ito. Ang pinakamasakit sa lahat ay nung ikaw ang pinili ni Mama para kay Karen dahil ikaw ang mas gusto ni Don Felipe. Ikaw nga siguro ang mas nababagay kay Karen. Bakit hindi mo pinaglaban ang nararamdaman mo? Wala akong karapatang gawin yon. Unang-una, hindi ako kayang ipaglaban ni Karen. Awang-awa siya kay Jonathan. Hinaplos niya ang likod nito. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa iyo. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula para ituwid ang mga pagkakamali ko. Basta ang alam ko, gusto kong itama ang mga mali dahil na rin kay Miguel. Ayokong lumaki siya na nakikita ang gulo sa pamilya natin. Humarap ito sa kanya. Namumula ang mga mata nito. Kuya, parang hindi ikaw ang nagsasalita. Ngumiti siya. Ako ang nagsasalita. Maniwala ka. Salamat kay Amira dahil binuksan niya ang puso't isip ko sa maraming bagay. Ibang klase talaga ang babaeng iyon. Naging best friend siya ni Nadine at pangalawang ina ni Miguel. Madali ko rin siya nakagaanan ng loob. Tapos ikaw, hindi ko inakalang magiging magkaibigan din kayo. She has the charisma not every woman has. Tama ka sa sinabi mo. What do you think? Kung siya na lang kaya ang ligawan ko? Biglang tanong nito. Parang gustong tumutol ng kanyang puso. Akala ko ba mahal mo si Karen? Ikakasal na kayo. Malaking gulo kapag hindi natuloy ang kasal ninyo. Noong minsan nag-dinner siya sa bahay at inhatid ko siya ay nagkausap kami. Niyaya ko siya magtanan pero hindi siya pumayag. Hindi raw niya kayang saktan ang papa niya. Noong ko napatunayan na hindi niya ako kayang ipaglaban. Kahit alam kong mahal niya ako. Pinilit ko na lang natanggapin ang lahat. Kung sakali, maaati mo bang makita kami ni Karen bilang mag-asawa? Hindi ko na siguro hihintayin ang araw na maikasal kayo. Aalis ako bago mangyari iyon. Sagot nito. Saan ka pupunta? Maaaring gawin ko na ang matagal ko nang naisip gawin. Naligawan si Amira. Umantak ang kanyang puso sa posibilidad ng sinabi nito. Kahit tumutol si Mama? Maaaring tumutol si Mama pero sa tingin ko, kahit siya ay nagustuhan na si Amira. Maraming beses ko siyang nakita na pinagmamasdan si Amira habang tumutulong sa mga katulong sa mga gawaing bahay. Narinig ko rin ang sinabi niya kay Ate Sheena na mahusay at mukhang mabuting babae si Amira. Talaga? Natuwa siya sa nalaman. Totoo, sagot nito. So, I guess kung liligawan ko siya at sa Maynila kami titira, walang magiging problema. Eventually, malilimutan ko na rin si Karen. Basta ang hihilingin ko lang sa iyo, huwag mong sasaktan si Karen. Huwag mo na rin akong kuning best man sa kasal ninyo para hindi ako lalong masaktan. Pinilit niyang ngumiti. Am I forgiven? He asked. Sa nakita kong pagpapakumbaba mo, maggagawa ko pa bang hindi ka patawarin? Niyakap niya ito ng mahigpit. Naramdaman niya ang pagyugyog ng mga balikat nito. Umiiyak ito.
Hindi rin niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nagpaalam na si Nurse Anna at sinabing kinabukasan na lamang ito babalik. Pagkaalis nito ay niyaya ni Amira si Miguel na manood ng DVD ng Barney, kaya nagtungo sila sa family room. Abala sila sa panunood nang bumukas ang pinto at pumasok doon si Doña Carmen. Agad siyang tumayo nang lumapit ito sa kanila. "Good afternoon po," magalang na bati niya rito. Tumango lang ito. Hindi man ito ngumiti ay hindi naman gaanong katigas ang anyo nito. Kinalabit niya si Miguel at sininyasan ito na magmano sa abuela nito. Tumalima naman ito at pagkatapos ay bumalik sa pwesto nito at pinagpatuloy ang panunood. "Maupo tayo," wika ni Doña Carmen bago ito umupo sa coach. Naupo siya sa katapat ng coach. "How's the boy?" Sinulya pa nito si Miguel na abalang-abala sa pagsabay sa pagkanta ni Bernie. "Okay naman po siya, Doña Carmen. Mukhang nakapag-adjust na siya rito sa inyo. I only have more than a week to stay pero palagay ko hindi na siya gaanong malulungkot kapag umalis ako. Ako ang higit na malulungkot dahil hindi na lang si Miguel ang mamimiss ko. Mamimiss ko rin si Warren," ngaling-ngaling iduktong ni Amira. "You're leaving soon?" "Isang buwan na lang po ang usapan namin ni Warren. You can stay if you want." "Hindi na po. Desidido na po akong bumalik sa Maynila." "Bakit? Sasabihin ba niyang hindi niya kayang makita si Warren na ikinakasal kay Karen? Malaking kahibangan iyon. Naghihintay na po ang bagong trabaho ko," pagsisinungaling ni Amira. "Maaari kang magtrabaho rito sa asyenda o ipagpatuloy mo na lang ang pagtingin-tingin kay Miguel. Mangangailangan si Warren ng mahuhusay na tao." Napatitig lang siya rito. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Ngumiti ito. "Ngayon lang ako nagsabi sa isang tao na gusto ko siyang manatili sa bahay ko, Amira." Napalunok siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang dumating sila ni Miguel sa mansyon, ay noon lang niya nakitang ngumiti ito. Noon lang din ito binanggit ang pangalan niya. "Isang malaking karangalan po para sa akin na magustuhan ninyo, pero buo na po ang pasya ko. Kailangan ko nang bumalik sa Maynila. At kalimutan na sa loob ng maikling panahon ay natutong mahalin ang inyong anak." Pero hindi niya maaaring sabihin kahit kanino ang bagay na iyon. Magtatatlong linggo pa lang kayo rito ni Miguel pero ang laki ng pinagbago nitong mansyon. "I never imagined myself seeing a kid playing around." Nakita niya ang pamumula ng mga mata nito. "Masaya ako kapag naririnig kong tumatawa si Miguel. Nagbabalik sa alaala ko iyong panahon na maliliit pa ang mga anak ko, lalong-lalo na si Nadine." Naantig siya sa nakikitang emosyon sa mukha nito. "I wish Nadine were here." Tuluyan ang pumatak ang mga luha nito. "Doña Carmen, mahal po kayo ni Nadine." Paulit-ulit niya yung sinasabi bago siya namatay. Mahigpit din niyang inihabilin sa akin na ihingi ko siya ng tawad sa inyo. "I thank her for giving us Miguel." Dinukot nito ang puting panyo sa bulsa nito at pinahid ang mga luha nito. "I feel so foolish. Ngayon lang uli ako umiyak." Kinuha niya ang kamay nito at pinisil iyon. Wala pong masama na umiyak paminsan-minsan. Ang sabi nila, ang luha raw ay panlinis sa ating mga mata. Para naman po sa akin, ang luha rin ang panlinis ng ating kalooban. Tumango-tango ito. "Salamat." Parang may humaplos sa kanyang puso. Nagpasalamat sa kanya ang buong pamilya ni Nadine. Natutuwa siya at may nagawa siyang maganda para sa pamilya nito. Namalaya na lang niya ang sarili na umiiyak na rin. Lumapit sa kanila si Miguel. "Bakit kayo umiiyak?" Inosenteng tanong nito sa kanila. Hinawakan ni Doña Carmen ang kamay ng apo nito. "Can I kiss and hug you, little boy?" Tumango si Miguel. Kinabig ito ni Doña Carmen at niyakap ng mahigpit. "Ang apo ko," anito habang malayang dumadaloy ang mga luha nito. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po ako sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat po!